Ito, si Agla na ang bumababa ngayon. 18 metrong rappel pababa sa kailaliman ng Central Cave. Dito tayo ngayon sa entrance, preparing for the rappel. Dito sa kailaliman ng kagubatan ng Catbalogan Samar. Isang adventure na hindi ko rin malilimutan dahil tila mayroong isang patikim ng paraiso dito sa kailaliman. Kakayanin kaya namin ang mga hamong ito sa kabundukan. Ito ang mapaghamong adventure sa Central Cave ng Catbalogan Samar. Kung ikaw ay tatanungin, ay kakasaka ba sa hamon ng kalaliman na tinatawag na underworld? Ako si Agla at sa pagkakataong ito, isamahan niyo ako sa ating adventure dito sa Central Cave ng Catbalogan Samar. Bandang January nung may mag-message sa aking Facebook page. Ito ay mula kay Sir Johnny, isang legendary cave master dito sa Samar. Ito ay isang paanyaya kung gusto daw naming sumama ng mga kapwa ko content creator sa kanyang caving adventure. At syempre ang mga pagkakataong ito ay bihira lang, kaya hindi namin ito maaring palampasin. Alas 6 ng umaga nung dumating kami sa kanyang outdoor shop. May ilang mga papilis lang na pinapirmahan sa amin for standard operating procedure. Bukod sa mga outdoor adventure tours ay may outdoor shop din si Sir John. Dito rin makakabili sa kanila ng mga outdoor quality products. Pagkatapos nito ay nag-pack up na kami. This adventure pala is sponsored by Trixplore. The adventure is the owner, Sir Johnny Bonifacio, the cave master of Samar. Kasama ko nga pala si Liveprint TV at saka si Samar Traveler. Ito yung mga kasama na naman natin ngayon. San Andres and Samar Canyon and Bangon Falls. You ready? Mula dito sa Catbalogan City proper, nagbibiyahe kami papuntang Barangay San Andres. Mga 15 to 20 minutes away. Pagdating doon, trekking na naman ng mga 1.5 hours to 2 hours. Maulan noong mga nagdaang mga araw. Ngunit ngayon tila nakisama sa amin ang panahon. Kaya sa pag-akyat namin, ibang mukha ng bundok ang sumalubong sa amin. Mas buhay ang kagubatan, umaagos ang maliliit na talon sa gilid ng trail. Basa ang lupa, madulas ang mga bato. At may mga ilog kaming kailangan tawirin na bagyang malalakas ang agos. At sa likod ng lahat ng ito, may isang kuweba na matagal nang naghihintay sa kalaliman. Pero hindi lang kuweba ang hiyas ng kalikasan na makikita mo dito. Marami ring maliliit na talon ang nagsusulputan sa tuwing umuulan. Ngunit ang isa sa mga dinarayo dito ay ang Bangon Falls. Ito yung Bangon Falls. Pagka hindi malaki yung tubig, medyo mataas na talunin dyan yan. Dyan magandang tumalon. Tapos meron pa doon mga falls, papunta doon. At pagkatapos ng sightseeing, we continued trekking up to the mountain led by Sir Johnny and our local guides. At ang mga tubo ng tubig na nagsisilbering daanan namin kanina ay sa wakas ay nagkaroon din sa akin ng kasagutan kung saan ang hangganan. Isa itong water clarifier system na nagsusupply sa buong syudad ng Catbalogan. Yan yung mga equipment. Tapos dito dumadaan hanggang doon. Papuntang Catbalogan na yan. Stopover muna kami dito. O nga pala, shoutout sa mga matitinding mga ano natin, kasama. G-Mark boss, G-Mark. Si G-Mark, si Kuya G-Mark. Lando. Si Kuya Lando. Andre. Kuya GC. Kuya GC. Yung mga kasama ni Sir Johnny. Ito naman yung bantay dito. Dito na kami sa kalagitnaan ng trekking namin. Yung mga huni ng ibon. Ganda ng pathway. Isang oras mahigit na yata kami na trekking. Iba-ibang ng huni ng ibon.
Dito na tayo sa entrance ng Central Cave. Ang Central Cave ay malawak, pero ang entrance niya ay ganito lang. Ito lang yung entrance niya dito. More or less, ano lang yan, parang isang metro kwadrado. Yun, parang yun lang. Tapos dito, ayun oh. May nakaharang lang na bato dyan na parang nakakuan lang, naharangan lang siya ng bato. Parang nakakuan nga lang. Parang yun lang yung pinaka tukod niya. Preparing na for descend. So ano yung ginagawa natin ngayon, sir? Para ano yan? Set up lang tayo ng ating pinaka-camp dito. Para kahit mo lang, di tayo mabasa. I see. Set up ng tarp dyan. Sa mga oras na ito ay biglang naramdaman ko ang tensyon at kaunting kaba dahil first time kong bababa at magrarapel sa isang malalim at madilim na kuweba. Dito nakasabit yung para sa PC. Yan lang sa Ngunit gayon pa man ay alam kong safety kami dahil kasama namin si Sir Johnny na bihasa na sa ganitong mga bagay at alam kong ilang beses na rin siyang pabalik-balik rito. sa entrance. Preparing for the rappel. More or less 18 meters down. Halos dito nakasalalay yung buhay. Pero hindi naman ganun. Meron din back up dito. Ito yung pinaka-main. Ayan yung pinaka-main sa pag-descend. May pulley dyan na pag hindi na kaya bumaba, dyan lang yun lang. Tapos dito. More or less pababa is 18 meters down. Tapos hanggang dun, maluwang na yun. Nasa taas tayo nasa tuktok tayo ng bundok. Bali yung ilalim ng i-explore natin. We're now here at the entrance of the Central Cave. So now we're already geared up and they're ready to go. But before we're going, give you first demonstration. So now the cave that we're going, Ito, si Agla na ang bumababa ngayon. Bali, si Sir Johnny pa yung andun sa taas. Pagkatapos kong makababa, ang tensyon na aking nararamdaman ay biglang napalitan ng pagkamangha. Wow, dito pa lang sa bungad yung mga stalactites at saka stalagmites. Sa pagpasok namin sa loob ng kuweba, unti-unting nagbago ang aming paligid. Mula sa liwanag ng araw, napalitan ito ng malamig, madilim at misteryosong mundo sa ilalim ng lupa. Sa kisame, makikita ang mga stalactites, ang mga batong tila nakabitin pababa. Nabubuo ito mula sa mga mineral na dala ng tumutulong tubig. Isang patak kada segundo. Pero sa paglipas ng mahabang panahon, nagiging napakagandang formasyon. Sa ibaba naman tumataas ang mga stalagmites. Nabubuo ito mula sa mga patak na bumabagsak mula sa itaas. Dahan-dahan silang lumalaki na parang inaabot ang kisame ng kuweba. At kapag nagtagpo ang dalawa, nabubuo ang isang tinatawag na kolom, natural na haligi na mistulang sumusuporta sa buong kuweba. Meron ding mga flowstones na parang nagyayelong talon sa gilid ng bato. At ang iba naman ay hugis kortina, tinatawag na draperies, na nagpapakita kung gaano kasining ang kalikasan. Sa bawat hakbang namin, mas lalo naming naunawaan na ang kuweba ay hindi lang basta butas ng bundok. Isa itong buhay na museo ng panahon, tahimik, misteryoso at napakaganda. Habang mas lumalalim ang aming paglalakbay, mas lalo naming napapansin ang detalye ng bawat formasyon. May mga bahagi na tila kristal kung kumikislap kapag tinatamaan ng ilaw. May mga pader na parang pinipintahan ng panahon. Bawat guhit at kurbada ay marka ng mahabang paghihintay.
Sa loob ng kuweba, tila humihinto ang oras. Walang signal, walang ingay ng sasakyan, walang abala ng modernong mundo. Tanging kami, ang mga ilaw at ang mga formasyon na nabuo bago pa man isinilang ang maraming henerasyon. Dito namin mas naramdaman kung gaano kabagal ngunit kasigurado ang galaw ng kalikasan. Isang patak ng tubig, tila walang halaga, pero pag samasamahin mo ang milyong-milyong patak sa loob ng napakahabang panahon, nakakalikha ito ng mga estrukturang hindi kayang pantayan ng tao. At ang pagtatapos ng aming caving adventure ay dala naming palabas hindi lang ang mga larawan at video, kundi ang mas malalim na paggalang sa kalikasan. Ang kuweba ay hindi lang destinasyon. Isa itong paalala na hindi lahat ng mahalaga ay minamadali, na ang tunay na kagandahan ay nabubuo sa tamang panahon. At minsan kailangan mong pumasok sa dilim para mas ma-appreciate mo ang liwanag paglabas mo. Sa pag-akyat namin pabalik sa ibabaw ng lupa, dama namin ang pagod pero mas nangingibabaw ang pasasalamat. Dahil hindi lang kami nakakita ng mga stalactites at stalagmites, nasaksiyan namin ang tahimik na sining ng gumawa ng kalikasan. At sa aming paglabas ay hindi pa rito nagtatapos ang ating kwento. Marami pa tayong susunod na adventure at gagawin. Mas mataas na bundok at mas wild na karanasan na isasama namin kayo. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para samahan niyo kami sa bawat hakbang, bawat tuklas at bawat kwento. Hanggang sa susunod na adventure, ako si Alikin Versosa. Hanggang sa muli sa ating Agla Adventures.